Book 22. Agad napatayo si Brian sa kanyang narinig sa sinabi ni George Henry sa kabilang linya ng telepono. Kaya naman si Brian ay agad kumunat ang kanyang noo sa sobrang galit, at sabay tikom ng kanyang kamao na kanyang sinuntok ang lamesa na nasa harapan. Kaya naman nagkaroon ng kunting lamot ang lamesa. At dito narinig ng lahat ang sinabi ni Brian. Humanda sila sa akin, pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Kaya naman nang makita nila Julius, dito na sila nagtanong na may pagtataka. Young Master, anong problema? Bukas makalawa, pupunta tayo sa Blue Fort. Sabi ni Brian sa lahat. Anong meron Young Master? Sabi ni Gerald Walter kay Brian. May kailangan tayong iligtas, sa kamay ni Wesley Brilliance. Kaya nang marinig ito ni Mr. Rowalius at Mac Denver at Leo Patrick. Nagulat sila dahil ang Blue Fort na bansa ay pinaghaharian ng mga Demon Reapers. Ang isa sa pinakamalakas na grupo sa 5 bansa. Ang Maharlika, Cortland, Blue Fort, Orton at Blackburn. Ang Maharlika ang mismong bansa ni Brian Brilliance kung saan siya lumaki. At ang Cortland ang mismong bansa ni Julius Ezra at kung saan sila naruroon, at dito makikita ang Green Forest. At ang Blue Fort, ang bansa ng mga Brilliance ng angkan ni Brian at George Henry, at dito naghaari ang Demon Reapers na kinakatakutan ni Mr. Rowalius. At ang Orton, kung saan dito makikita ang island ni George Henry na Hatch Island. At ang Blackburn kung saan makikita ang Rock Mountain ng mga Orc. Ang lagusan ng mga Orc papunta sa Rock Mountain at Armenian City ay isang portal. Pero nandito naghaari ang mga Demon Reapers, sigaw na may takot si Mr. Rowalius. Ano naman ang Demon Reapers? Sino sila? Sabi ni Julius Ezra kay Mr. Rowalius. Sila ang pinakamalaking grupo, at balita ko, kasapi sa grupo si Wesley Brilliance at isa siyang officer ng mga ito. Kaya nang marinig ito ni Brian, ay dito siya mas lalong nagalit. Kaya pala ganun kalakas ang loob nila, para gawin ito sa pamilya ko. Harapin natin ang mga Demon Reapers, at ililigtas natin ang pamilya ko. Sa sinabi ni Brian, dito ay buo ang kanyang loob na harapin ang bawat pipigil sa kanyang plano. Si Brian Brilliance ay humingi ng tulong kay Leo Patrick, para makapagpahanap ng mga sangkap sa paggawa ng magic pills. Habang sa kabilang banda, si Crystal Diane na nag-aalala kay Brian, na hindi niya alam kung anong nangyari sa kanila. Bakit ang tagal niyang tumawag, or magpadala man lang ng mensahe? Pag ako naman ang tumawag, baka nasa isang plano sila na maaaring makasagabal ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Habang pabalik-balik ito ng kanyang paglalakad sa bahay. Na napansin naman ni Isabel Bersoto. Tumigil ka na nga sa iyong pagpapaikot-ikot dyan. Magtiwala ka lang, okay lang si Brian, at tinitiyak ko yan sa iyo. Kaya tumigil ka na dyan sa kakaikot-ikot mo at magtiwala ka lang sa kanya. Sambit ni Isabel kay Crystal Diane. Sa kabilang banda, dumating na isa-isa ang mga kumuha ng sangkap sa paggawa ng magic pills na gagawin ni Brian. Ang lahat ay binigyan ni Brian ng gagawin sa pagproseso ng mga sangkap. Kaya naman dito mabilis lang nagawa ni Brian ang bawat magic pills sa loob ng isang araw. Kaya naman dito, at agad tumawag si Brian kay George Henry, upang magkaisa silang lahat, para sagupain at talunin ang Demon Reapers at ang pamilyang Brilliance ni Wesley. Uncle George, kayo sa kanluran ng Blue Fort pumunta. At sa bayan ng Nuvali City po tayo magkikita-kita. Sabi ni Brian Brilliance kay George Henry. Kaya naman ang buong tauhan ni George Henry ay isinama niya, at ang lahat ay may antas ng Class B and A. Sabay lumingon si Brian Brilliance kay Julius Ezra para sabihin. Brother Julius, sa timog ka ng Blue Fort pumunta at isama mo ang buong Godly Stone ng Cortland. At ang grupo mo naman Mr. Rowalius ang papasok sa silangan kung saan ang kanilang pinakamahinang depensa ay nandoon. Isama mo din ang lahat ng iyong libo-libong mga kawal. At ako kasama si Gerald Walter at Ronnie Bagsik, sa Hilaga o Bacana ng Blue Fort kami papasok.
kung saan ang main entrance ng Blue Fort at kung saan ang pinakamaraming grupo ng Demon Reapers ang aming sasagupain. At lahat kayo, magkikita tayo sa gitnang bayan ng Blue Fort, ang Nuvali City, kung saan nandito ang aking angkan. Kailangan muna nating pabagsakin ang grupo ng Demon Reapers, bago natin mapasok ang Brilliance Clan at mailigtas ang aking pamilya. At dito sabay abot ng maliit na bag ni Brian sa bawat leader na nakaasen sa bawat grupo. Ang lahat ay hinihiling ko na manatiling buhay, at kung sakali man na may nasugatan sa inyo ng malala. Nandito sa bag na ito ang magic pills na siyang magpaparecover sa inyo ng mabilis. Si Julius Ezra ang leader ng Cortland sa Timog. Si Mr. Rowalius naman ang leader ng Onyx Warthog sa Silangan. At si George Henry naman ang leader sa Kanluran. Kaya naman ang bawat isang grupo ay nagkanya-kanya ng umalis. Papunta kung saan sila naka-assign. Samantalang gulat na gulat si Mr. Rowalius sa kanyang nasaksihan. Tama ba ang narinig ko, Leo Patrick? Isang magic pills ang laman ng bag na ito. Ito ang magic pills na kayang magligtas ng taong malapit ng mamatay. Kung hindi ako nagkakamali, aabot ito sa 5 bilyon pesos ang bawat isa. Dahil negosyante si Mr. Rowalius, naiisip nitong kumuha ng ilang mga magic pills at saka nito inilagay sa kanyang bulsa. Hindi ako nagkamaling, maging kaalyado ni Mr. Brian. Yayaman ako habang buhay, hanggat kakampi ko si Brian. Masayang naiisip ni Mr. Rowalius sa kanyang mga binabalak. Yes, Master, nakita ko nung ginamit ni Young Master Brian ang magic pills. Sa mga kasamahan niyang sugatan, ang ilan sa kanila ay malapit ng mamatay dahil sa malalang tama sa katawan. Ngunit sa loob ng 15 minuto, nawala lahat ng sugat at bumalik ang lahat ng lakas nila. Sabi ni Leo Patrick kay Mr. Rowalius. Dito nagkaroon ng saya si Mr. Rowalius na. Sa wakas, Houston Pitts, magagawa ko ng mapabagsak ang iyong grupong pinagmamalaki ang Demon Reapers. Ha ha ha. Sabay tawa nito ng malakas. Ngunit ang hindi alam ni Mr. Rowalius at Brian Brilliance ay isang kakilakilabot na digmaan ang kanilang papasukin. Dahil ang leader ng Demon Reapers na si Houston Pitts ay kontrolado ni Feathers Owl, ang leader ng Ord Kriegs na may hawak ng Black Brilliant Stone Ring at Black Wizard Sword. Dahil sa taglay nito ang Black Wizard Sword na kayang humiwa ng kaluluwa ng tao at suot nito ang Black Brilliant Stone na isa sa 4 na makapangyarihang magic stone sa lahat. Kaya si Feathers Owl ay isang ganap na top 3 sa pinakamalakas na org na kanilang makakaharap sa pagkakataong ito. Matagal ng panahon na kontrolado ni Feathers Owl ang Demon Reapers, ngunit ito ay hindi pa alam ng lahat ng member ng Demon Reapers. Dahil si Houston Pitts at matagal nang pinaslang ni Feathers Owl, dahil si Feathers Owl ay may taglay ng Shadow Magic na isa sa kapangyarihan ng Black Brilliant Stone Ring. At ang isa sa kapangyarihan ni Feathers Owl ay kayang gayahin ang sinumang gusto nitong kopyahin. Nagagawa nitong makopya ang bawat itusra ng taong gagayahin nito. Si Feathers Owl ay naghanap ng malakas at malaking grupo na kanyang makokontrol para sa pagdating ng panahon ay magagamit niya ito upang masakop ang buong mundo. Kaya naman walang kaalam-alam ang lahat ng member ng Demon Reapers, na ang bawat isa sa kanila ay may tanda na ng Shadow Magic ni Feathers Owl. Para sa kahit anong oras ay magagawa na niya itong makontrol at magamit. Habang si Brian Brilliance ay nakakaramdam ng kakaibang pagkabagabag sa kanyang kaisipan. Bakit ganito ang nararamdaman ko, parang may mali? Bakit ako nalilito at naguguluhan? Isip ni Brian sa kanyang sarili na gulong-gulo kung bakit siya nalilito. Si Brian Brilliance ay bago ito magtungo sa hilaga ng Blue Fort. Dumaan muna si Brian kasama sila Gerald Walter at Ronnie Bagsik sa Guevara Mountain. Habang sila Fernand, Alex, Cleo at Ivan ay nagpaiwan na lang ang mga ito sa sasakyan kasama ang ilang mga member ng Godly Stone. Kaya tanging si Brian, Gerald at Ronnie lang ang nagtungo sa Guevara Mountain, para puntahan ang maliit na village ng mga eskweta. Agad naman silang sinalubong ng mga kawal ng eskweta na may pagbati at paggalang.
Dahil ang ilang mga kawal dito ay nakikilala pa siya nung una siyang napadpad dito. Kaya naman si Gerald Walter at Ronnie Bagsik ay nagulat sa pagbigay-pugay ng mga kawal ng eskweta kay Brian. Narito ako para makausap at makita si Esmeralda Escueta, sabi ni Brian sa mga kawal. Kaya naman dito lumapit ang isang kawal para sabihin kay Brian na, "Mister, kamakailan lang, nilusob kami ng mga orb para agawin ang lightning sword na pagmamay-ari ni King Dante Escueta na galing pa sa isang sagradong kuwebo na nakita mismo ni Princess Esmeralda," sabi ng mahinahon ng isang kawal. Ngunit sa kasamaang palad, si Dante ay nasugatan nung panahong iyon, at may malubha siyang karamdaman. Kaya si Princess Esmeralda ay nagtungo sa ilog ng Guevara Mountain, sa paa mismo ng bundok para maghanap ng lunas sa hari. Dagdag na sambit ng isang kawal. "Kuya Brian," sigaw ni Simon sa hindi kalayuan. "Buti na lang nagbalik ka agad, si ama may malubha siyang karamdaman." At si Ate Esmeralda ay nagtungo sa ilog ng Guevara Mountain para hulihin at abangan ang isang ibon na kayang makapagpagaling ng anumang karamdaman. Sabi ni Simon kay Brian, "Isang ibon, anong uri ng ibong ito?" Pagtatakang tanong ni Brian kay Simon. "Ito ang ibon Adarna." Ibon Adarna. Kaya nang marinig ito ni Gerald Walter at Ronnie, dito na sila nagulat. "Teka, tama ba ang narinig ko, isang ibon Adarna?" sabi ni Gerald Walter kay Simon. "Di ba isang alamat lang ang ibon Adarna, kaya paano ito naging totoo?" Pagtatakang tanong naman ni Ronnie Bagsik. "Kung ganun, nasa delikado siyang kalagayan. Dahil ang sinumang maiputan nito ay magiging bato. Nasaan ang iyong ama o ang hari ng Guevara Mountain?" sabi ni Brian kay Simon. "Nasa kaharian po, Kuya Brian." Sagot ni Simon kay Brian. "Ito ang magic pills, ipainom mo ito sa kanya, at pupuntahan ko si Princess Esmeralda." "Sige po, Kuya." Sabay umalis na si Brian, at sinabi kila Gerald Walter at Ronnie Bagsik, "Dito na muna kayo, gagamit ako ng lightning magic para makarating agad ako. Samahan niyo si Simon sa hari." Kaya naman si Brian ay nilabas ang lighting magic nito at sabay umalis. At sa sandali lang ay bigla na lang nawala sa kanilang paningin si Brian, na siyang kinagulat ni Simon. "Dito po ang daan papunta sa palasyo," wikang sabi ni Simon kila Gerald Walter. Kaya nang makarating sila sa silid ng kanyang ama na nakahiga habang hirap sa paghinga. "Ama, dumating na si Brian, yung lalaking sinasabi ko sa iyo na may red brilliant stone at white brilliant pendant. Ito, binigyan niya ako ng pill para sa karamdaman mo. Hindi ko alam kung anong uri ito ng gamot. Pero tiwala ako sa binigay ni Kuya Brian." Kaya naman dito, ay sinubo na ni Simon ang magic pills at pagkalipas ng 15 minuto ay unti-unti nawala ang sugat sa kanyang dibdib at unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. "Nasaan Simon si Brian? Gusto kong magpasalamat, sabay tayo nito sa kanyang kinahihigaan." At dito nagulat si Simon sa kanyang nakikita. "Ngunit ama, magaling na kayo." Hindi pa rin makapaniwala si Simon sa mabilis na paggaling ng kanyang ama, nang dahil lang sa isang pills na galing kay Brian Brilliance. "Ama, wala dito si Kuya Brian. Pumunta siya sa ilog ng Guevara Mountain para hanapin si Ate Esmeralda," sabi ni Simon kay Haring Dante. Kung ganun, tinuloy niya ang paghahanap sa isang ibon Adarna. "Ilang beses ko bang sasabihin na isang alamat lang ang ibon na iyon?" Wikang sambit ni King Dante Escueta. Kaya sa kabilang banda, si Brian nakakarting lang sa Guevara Mountain, nakita niyang naliligo sa isang falls si Princess Esmeralda. Natulala at napahanga si Brian sa sobrang ganda ni Princess Esmeralda at bukod dito, sobrang nakakaakit ang anyo ni Esmeralda dahil sa walang saplot ito mula sa itaas hanggang sa baba. Ngunit dahil ang kalahating bahagi lang ng katawan ni Esmeralda ang nakalitaw sa ilog, kaya naman ang itaas na bahagi ni Esmeralda ang nakita at nasal ayan ni Brian.
Bukod dito, sobrang puti at kinas ng balat ni Esmeralda, na kahit sino ay maakit sa kagandahan ni Esmeralda. Nagulat si Brian nang bigla siyang tawagin ito sa ilog na lamusong din ito. Ngunit si Brian ay walang plano maligo o lamusong sa ilog, ngunit ang kanyang katawan ay para bang hinihila sa ilog kung saan naliligo si Esmeralda. Maya-maya isang kamay ang humawak sa kanya at hinayla ito papalayo sa ilog. Kaya nang makita ni Brian si Esmeralda ang humila sa kanya palayo sa ilog. Agad siyang napalingon sa ilog na nagpapakita din na si Esmeralda ang nasa ilog. Kaya dito naguluhan si Brian. "Huwag kang magtaka, ako ang original," wikang sambit ni Esmeralda kay Brian. Ngunit sino siya? Sabi na may pagtataka si Brian. Isa siyang engkanto sa ilog na kayang gayahin ang sinumang tao, at kayang umakit ng kanyang bibiktimahin, paliwanag ni Esmeralda kay Brian. Kaya pala, sabi ni Brian na naiintindihan niya agad ang sitwasyon. "Nakita mo lang ang katawan niya na may mukha ko, naakit ka na agad. Hoy, hindi ako ganung babae. At saka mas maganda pa ang katawan ko sa kanya." Sabi ni Esmeralda kay Brian at sabay talikod nito kay Brian na medyo nahihiya pa ito. At si Brian na bigla na lang namula ang kanyang mukha sa hiya. "Hala, nakita niya kung paano ako nakatingin sa katawan ng engkanto," sabi ni Brian sa kanyang isip. "O bakit ka na parito, namimiss mo ba ako?" sabi ni Esmeralda kay Brian. "Huwag ka nang mag-alala, ligtas na ang iyong ama," sabi ni Brian kay Esmeralda. "Talaga, ngunit bakit at sa paanong paraan?" sabi ni Esmeralda. "Saka ko nasasabihin sa'yo sa daan. Ang importante ay ligtas na ang iyong ama. Saka nandito ako sa Guevara Mountain para humingi ng tulong sa inyo," sabi ni Brian kay Esmeralda. At dito pinaliwanag ni Brian kay Esmeralda ang kanilang plano sa paglusob sa Demon Reapers. "Kung ganun, sasama ako sa iyo," wikang sabi ni Esmeralda kay Brian. "Hindi ka maaring sumama, dahil tulad ng sinabi ni Simon, nilusob kayo ng org nitong nakaraang araw." "Anong klaseng org ang lumusab sa iyo?" sabi ni Brian kay Esmeralda. "Hindi ko alam kung anong uri sila ng org, pero ang sabi ng isang leader na humiwas sa dibdib ni Ama, siya daw ang leader at ang pangalan niya ay si Oprahim," sambit ni Esmeralda. "Kung ganun, nanggaling muna dito si Oprahim bago namin siya nakalaban," sabi ni Brian. "Nakalaban? Saan? Buti okay ka lang. Si Ama, hindi niya kayang kalabanan si Oprahim," sabi ni Esmeralda. "Pagkakaalam ko, kinuha siya ng isa sa mga org evil na walang malay. Simula noon, di ko alam kung nabubuhay pa siya, dahil may masamang kutob ako na may mali sa ginawa ng isang org evil na kumuha sa kanila," sabi ni Brian kay Esmeralda. "Sa kanila?" Nagtataka si Esmeralda. "Oo, tama ka, hindi lang siya mag-isa, tinalo din namin ang lahat ng kanyang mga kawal. At dumating ang isa pang org evil na may mataas na antas. Ngunit tulad ni Oprahim, tinalo din namin ang isang org evil. Ngunit kasama din ito sa kinuha ng isang org evil, at hindi ko alam kung anong ginawa sa kanilang dalawa," sabi ni Brian. Maya-maya habang naglalakad sila, nakita nila si King Dante Escueta na pababa ng bundok, kasama si Simon, Gerald at Ronnie. "Sinubukan kong pigilan ate pero ayaw samin makinig. Nagmana talaga sa'yo yan ate," sabi ni Simon kay Esmeralda. "Princess Esmeralda ko, okay na ako, huwag ka nang mag-alala sa akin." Tuwang-tuwa na makitang ligtas si Esmeralda at habang nakayakap ito kay Esmeralda, napansin niya sa tabi ni Esmeralda si Brian Brilliance. "Siya ba si Brian Brilliance?" sabi ni King Dante sabay turo kay Brian Brilliance sa tabi ni Princess Esmeralda.